Right, good evening once again mga kapuntos 'no, at, tayo po ang napili ngayong araw na ito na magbigay po ng topic. Actually, wala po akong maisip talaga na topic 'no. Kanina kanina naalala ko na ako pala magta-topic mga 4:00 na ng hapon. Sabi ko, "Ano ba ita-topic ko?" Wala akong nakita. Eh, naalala ko yung debate ni Brother Jando nung Sabado, yung pastor na ang topic niya patutunayan yung Baptist ang True Church. Pero ang dami niyang pinuntahan, umabot sa infant baptism, wala sa Bible, umabot sa mabubuting gawa. Ang dami niyang pinuntahan dun, hindi siya naka-focus sa kaniyang proposition, 'no? At nung tinanong nga siya ni Brother Jando, eh, ano lang pala yung ano niya, yung stand niya, bunga lang sarili niyang unawa. However, meron kasi siyang nabanggit doon na umigting talaga ang tenga ko na gusto ko ngang hamunin, eh, kaso nasa work ako, hindi ako makapagsalita nun. Hindi na lang ako naghamon sa kanya 'no, eh, kung friend ko sana yun hahamunin ko sa Facebook, 'di ko naman kilala kasi yun. Isa kasi sa nabanggit niya about doon sa infant baptism 'no na, um, pinamalian niya 'no na mali yung aral ng simbahan, kaya hindi daw true church ang Roman Catholic kasi daw nagbibinyag daw ng infant. In which hindi daw yan yung, aral ng mga apostol kasi wala daw sa Bible na magbinyag ng mga bata. So, yun ang aking gustong sagutin na lang ngayon 'no. At, kanina minadali ko na mag-cut ng video. Kaya pakinggan natin mamaya mga kapatid yung, pahayag niya about dito at, sasagutin natin ng bahagya. Pero bago ang lahat, siyempre intro po muna tayo sa atin pong, kaabag intro mga kapatid. Dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Ilalatad, lalatad, lalatad. Car bag sauce in behead. Alright, sa mga bago pa lamang po sa programang Punto por Punto, ito po inyong abang lingkod, Brother John Ray mga kapatid. At meron din po tayong sariling channel 'no, at, hinihikayat ko po ang lahat na mag-subscribe din sa channel po ng Kaabag sa Simbahan 'no, at paki-like na lang din at share yung mga video po na ina-upload natin doon at siyempre pakipindot na rin ng subscribe button para I mean yung notification bell para palagi kayong ma-update every time na mag-a-upload po ako ng video mga kapatid. Okay. So, without further ado, pakinggan muna natin 'no, yung kadebate ni Brother Jando about doon sa kaniyang sinabi na wala daw infant baptism sa Biblia at hindi daw ito aral ng mga apostol, kaya mali daw ang Roman Catholic, kaya hindi daw tayo ang true church. So, pakinggan muna natin ang nasabing, sinabi nung kalaban ni Brother Jando na isang pastor ng Baptist mga kapatid. Mali, wait lang. Kaya nababasa din natin dito yung mandate, baptismuhan yung mananampalataya. Hindi po sila po nagbabaptize kahit dito mababasa natin sa Acts chapter 8 verse 35 to 39. Yung eunuch po, no, yung eunuch na nag-share sa kanya si Apostle Philip po mga kapatid. Nang nag-share sa kanya ng Apostle Philip, sabi dito sa verse 30, basahin natin ito, Acts chapter 8, verse 35 to 37 no? Or 38. Sabi dito sa 35, then Philip opened his mouth and began at the same speak scripture and preached unto him Jesus. Sa 36 po, and as they went on their way, they came into a certain water.
And the eunuch said, See, here is water. What doth hinder me to be baptized? Kaya sabi ng eunuch, nakita ito, may certain water, mayroong puting tubig or sapa. Sabi niya, ano ayon ang gagawin natin? Ano pa yung hindrance? Na bakit hindi ako i-baptize? Kaya sa 37, sabi dito, and Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. Sabi niya, kung talagang nanampalataya ka na sa iyong puso, pwede ka nang i-baptize. At sabi niya dito, and he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Kaya dito, sumagot siya, sabi niya, nanampalataya na ako na siya, sa buong puso ko na siya ay anak ng Diyos. Ibig sabihin, Savior po God, no? Savior ng kaluluwa niya. Kaya yun, sabi dito sa 38, and he commanded the chariot to stand still. And they went down both into the water, both Philip and eunuch, and he baptized him. Makikita natin ang mandate dito, mga kapatid, at ang practices ng mga true church na nakalagay dito sa Biblia na unang member ng Iglesia. Yun po ang binabaptize nila po, believers. Hindi sila po nagbabaptize ng mga unbeliever. Bago natin magpatuloy, gusto ko lang makuha nyo yung kanyang punto kung bakit binasa niya yung Acts 8 30 to up to the following verse, no, na kung saan si San Felipe inutusan ng banal na espiritu na puntahan yung eunuko na nagbabasa sa scroll na isinulat ni Propeta Isaías, no, na kung saan litong-lito yung eunuko kung sino yung pinapahiwatig ni Propeta Isaías. At nung naliwanagan yung eunuko na yun ay si Panginoong Jesucristo, otomatiko nagpabinyag siya, gusto niya maging tagasunod ni Panginoong Jesucristo, no? At yun ang kanyang pinapahiwatig na yun daw ang aral ng mga apostol. Ang binibautismuhan daw nila yung mananampalataya, yung mga nananampalataya daw. Kaya yun ang pasiunan niya. Ngayon pakinggan natin patuloy ang kaniyang mga iba pang sasabihin. At una talaga naliligtas yan. Kasi pag mananampalataya, sabi ng John 3:16 ng Panginoong Isus, meron na yung eternal life at hindi na yun mapapahamak. Ibig sabihin po talaga, save na po yung binabaptize, hindi po yung yung mga unbeliever. At nakikita natin dito, malaki na po yung binabaptize. Wala pong naka-record dito na utos ang Panginoong Isus na yung mga bata po i-baptize sila yung mga infant, no? Diba? Gusto niya ipahiwatig na walang ni isang infant na binautismuhan kundi mga malalaki na daw, mga kapatid. Mga infant. Kaya walang naitala po sa Biblia na infant po ang baptism or ang baptismuhan. Mga kapatid, no, ang marka ng true church po, ang binabaptize dito ay mga malalaking tao na nasa tamang gulang at nakaintindi talaga ng kaligtasan, tumanggap sa Panginoong Isus. At mga kapatid, dito din natin makikita, hindi po wisik-wisik ang mandate dito sa baptism at ang marka dito ng true church ay nasa baptismo, no? Dahil ang binabaptize natin yung nag-claim na siya ay saved, kagaya dito sa tinatawag na eunuch, no? Bago sa binaptize po, salamat po, Director. Bago sa binaptize po ng Apostle Philip, siya po ay nag-claim na siya ay ligtas na nanampalataya sa Panginoong Isus. Yun, no? So, recap lang natin, no? 3 punto ang nakuha ko sa sinabi niya kung bakit sila daw yung true church. Dahil una-una daw, hindi sila nagbabaptize ng mga sanggol kasi wala daw sa Biblia. Dahil ayon sa kanya, mga malalaki lang ang binibinyagan. Pangalawa, mga believer. So therefore, ang bata para sa kanya hindi believer, no? So mga believer lang daw ang binabautismuhan. At pangatlo, walang wisik daw, wisik. Sinali pa pati yung wisik, no? Pero sagutin pa rin natin yun, mga kapatid. Kasi isa po talaga yan sa mga objection ng ating mga kapatiran protestante regarding po sa pagbabautismo. Dahil ang simbahan gumagawa po ng isang forma ng bautismo, yung tinatawag nating sprinkling or yung wisik. Yan. Isa po yan sa formula ng baptism na ginagawa po ng simbahan, no? So, sagutin din po natin yon. 3 po yon, no? Kaya hindi sila nagbibinyag ng bata kasi daw malalaki ang binibinyagan. At pangalawa, mga believer. So, para sa kanya, yung bata wala pang pananampalataya. And then, bawal ang wisik. Okay? So, sa main points niya na
bawal or mali yung infant baptism. No, dahil daw wala daw sa Biblia yung pagbibinyag ng bautismo. Kung babasahin daw natin ang Biblia, mga malalaki daw ang binabautismuhan. Well, mga kapatid, kung titingnan talaga natin ang ebanghelyo, puro mga malalaki talaga, no? Malalaki yung mga tinatawag para mabautismuhan, no? Kasi ah, parang wake up call kasi 'yun sa mga malalaki, no? At para yung mga malalaki, sila din naman yung maghikayat sa kanilang pamilya para din magpabautismo, okay? Pero hindi po nangangahulugan, no, na wala pong bata na nabinyagan sa loob ng Biblia, okay? Kasi kung titingnan natin yung pinakautos talaga ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan po lahat po ng protestante gumagamit nito, no, yung Matthew 28:19. No, sino ba ang ninanais ng Diyos na mabautismuhan? Okay? Kung titingnan natin kasi ang pagkasabi dito, mga kapatid, sa Matthew 28:19, ito po ang sinabi. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, no? Teach all nations, all. Sa Tagalog na salin nito, kung babasahin natin sa Tagalog na salin, sa Magandang Balita Biblia, kaya't humayo kayo, gawin ninyong mga alagad ko ang mga tao, no? May definite article, ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So ang pinapabautismuhan, ayon po sa utos ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ang mga tao, lahat ng mga tao pinapabautismuhan. So no more, no less. As long as tao, kinakailangang bautismuhan. Yun po ang utos ng Panginoong Jesucristo. Na kung saan, naniniwala po tayo na yung mga bata, tao po yun. Actually, nasa Bible po yan, no? In John 21:16, na kung saan sinabi ni Panginoong Jesucristo na ang babae, kapag malapit ng mga anak, grabe ang kanyang kasakitan. Pero paglabas ng isang sanggol, no, na tao, nawala ang kaniyang mga paghihirap. So yung bata or sanggol, tao po yun according po sa Bible. So kung ang bata ay tao or ang sanggol ay tao, then ang pinapabautismuhan natin Panginoong Jesucristo ang lahat ng tao. So therefore, no, in logical thinking or logical sense, ang bata ay dapat bautismuhan kasi ang bata ay tao. So isa po yan sa mga bagay na dapat maunawaan ng ating mga kapatirang protestante, mga kapatid, no? Dahil lahat kasi ng tao ang pinapabautismuhan. Yan po ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, di ba? Kung babasahin natin muli, Matthew 28:19. Kaya't humayo kayong lahat, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So ang pinapabautismuhan ang mga tao, no? Lahat ng mga tao ang pinapabautismuhan. So yan po ang utos ng ating Panginoong Jesucristo, na hindi ako maniniwala na hindi yan sinusunod ng mga alagad niya, no? Of course sinusunod nila yan, mga kapatid. Actually, si St. Peter nung nag-umpisa na siyang mangaral, kasi siya yung head of the church na pinili ng Panginoong Jesucristo, siya po ang unang nag-preach ng repentance and baptize. Pero nilimitahan ba niya sa malalaki lang? Hindi po, no? In Acts 2:38 and 39, mga kapatid, ang pangakong kaligtasan through repentance and baptism, not just for the adult but for the children also. No, ayon po kay St. Peter po yan, mga kapatid. Basahin natin ang Acts 2:38 and 39. No, ito po ating mababasa. Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. So,
through repentance and baptism, no, the gift of the Holy Ghost shall receive, mga kapatid. So malinaw po yan, no? Sa mga malalaki lang ba yan? Idirekta natin sa 39. For the promise is unto you and to your children. So the promise of salvation or yung gift of the Holy Ghost is not only for the adults but also for the children. That is the promise of God, mga kapatid. And to all that are afar, even as many as the Lord our God shall call. Napakalinaw dyan, mga kapatid. The promise of salvation through repentance and baptism is not just for the adult. Kasali po dyan ng mga kabataan. Actually, yan pong, yan pong talata na Joel 2:38, I mean Acts 2:38 to 39 sa komentary ng simbahan, katuparan po yan sa hula ni Propeta Joel. Babasahin natin ang Joel 2:15 to 17, mga kapatid, no? Ayon po sa simbahan, ano po yan? Katuparan po yan sa hula ni Propeta Joel na ang pinapatawag ng Diyos, hindi lang yung mga malalaki, pati ang mga bata, pati ang mga sanggol eh. Basahin natin na Joel 2:15 to 17. Hipa ninyo ang trompeta sa ibabaw ng bundok ng Zion. Tipunin ninyo ang mga tao. Ipag-utos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon like baptism. Baptism is banal na pagtitipon yan. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda at bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga pari, tumayo kayo sa pagitan ng altar ng pasukan ng templo. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Yahweh. Huwag mong hayaang kami hamakin at pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin na saan ang inyong Diyos. So, katuparan po ang Acts 2:38 and 39 sa hula po na iyon na pinapatawag ng Diyos sa isang banal na pagtitipon. Hindi lang yung mga malalaki, pati yung mga bata, mga sanggol pa nga eh, masuso pa nga. No? So yun po, kasali po ang mga bata sa plano ng Diyos. No? Ang baptism is part of the salvation na ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan, mga kapatid. So ba't nila hinihiwalay ang mga bata sa bautismo? Di ho ba, mga kapatid? Napakalinaw dyan eh, no? Balikan natin ang Acts 2:38 and 39, mga kapatid. Napakalinaw dyan, pati mga bata, children, no? Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Pagtanggap ng banal na Holy Spirit sa pamamagitan ng repentance and baptism. For the promise is unto you, unto your children. Hindi ko ba alam ba't nila hindi sinasali ang mga bata eh, napakalinaw naman sa Bible. Alam niyo po ba itong children na ito? No, hindi po yan children na yung malalaki na, yung kasi 'di ba from 7 to 9 children pa rin yan eh. Itong children na ito hindi lang tumutukoy sa children na mga ano yan, yung may knowledge na. Pwede rin po yan sa mga infant. Kasi kung titingnan natin ang Greek niyan, mga kapatid, sa Greek po kasi nito, yan po ay tinatawag na teknois. No? Pakita ko sa inyo ha. Teknois po yan sa Greek eh. Kaya, Hoy. Kita ko sa inyo na yan ay sa Greek, hindi lang po ano, yan po no Acts 2:39. Ano ba yan sa Greek? Ang children sa Greek, ito po yung children. Teknois, no? Tignan natin ano ang ng teknois. Teknois, child, offspring. Yan no? Children, child son, children's sons, no? Children.
Kung titingnan natin ano ba ang definition ng children, ayon dito sa isang diksyonaryo, ang children or child, a young human being below the age of puberty, yung nagde-develop na katawan, no, below or below the legal age of majority. Ang similarity niya, youngster, little one, boy, girl, baby, newborn. Yan pong definition ng children or child. Sa isa pang diksyonaryo, no? Sa isa pang diksyonaryo, ito, basahin natin sa isa pang diksyonaryo. Ang child or children, a person between birth and puberty, a person who has not attained maturity or the age of legal majority, an unborn infant, a fetus, an infant, a baby. Yan pong definition ng children, mga kapatid. Napakalinaw na ang children na binabanggit ni St. Peter dito sa kaniyang pag-preach about repentance and baptism, kasali po ang children, at yung children na iyan, itong children po na ito, hindi lang po tumutukoy sa children na nakakalakad na or mayroon ng kunting kalaman. Maaaring tumutukoy din po iyan sa mga masuso, yung mga newborn babies. According po sa definition ng children. Iho ba? So, the preaching of baptism not only for the adult, according po kay St. Peter, mga kapatid. Actually, si St. Paul, sa pangangaral ni St. Paul, no, in Acts 16:15, 31 to 33, mga kapatid, nagbinyag si St. Paul, no, buong sangbahayan. Basahin natin. Acts 16:15. At nang siya'y mabautismuhan na, at ang kaniyang mga kasangbahay. Sino ba ito? Si Lydia po ito sa 14. Lydia po ang pangalan ng nabautismuhan dito, no? At isang babaeng nagngangalang Lydia, ito si Lydia, na mangangalakal ng kayong kulay ube na tagabayan ng Tiatira, isang masipag sa kabanalan, ay nakinig sa amin na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang unawain ang mga bagay na sinalita ni Pablo. At nang siya'y mabautismuhan na, at ang kaniyang mga kasangbahay sa English po niyan, household. Kapatid, household po yan sa English. No? And when she was baptized and her household. Household. Ibig sabihin, pamilya. Kaniyang kapamilya. Sa Greek, oikon or oikos. Tingnan natin sa Greek, no? Tapos tingnan natin ang definition ng household. Household, pakita ko sa inyo anong definition. Household, family. Family circle. Yan po, no? Household, family circle. Pag sinabi mong family, mga kapatid, hindi pwedeng family na mama at papa lang. Hindi pamilya ang mag-asawa na walang anak. No? May anak talaga para matawag na pamilya. So yun ang bininyagan ni St. Paul. Household, pamilya, kasangbahay. Kasangbahay ni Lydia. O kung sasabihin nila, paano mo na nasisiguro na bata yun? Sige, pagpalagay natin na yung household ang kasama doon, malaki na. Pero hindi mo pwedeng alisin ang possibility na yung kasama doon, bata din, sanggol. Which, puro tama yun. Malaki man yung bata or maliit, bininyagan parehas yun. Kasi ang bininyagan ni St. Paul, household, pamilya. Basahin natin ang 31 to 33 ng the same chapter ng Acts 16, mga kapatid. Ito ang kulang sa pag-aaral ng mga kapatiran nating protestante sa ibang sekta, no? Sa 31 to 33, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. And they spake unto him the word of the Lord, unto all. Ang
unto all that were in his house. And he took them the same hour of the night, and washed their stripes, and was baptized, he and all his straightway. Lahat na naman sila. And when he had brought them into this house, he set me before them, and rejoiced, believing in God with all his house. So lahat na naman ng kasangbahay, pamilya, household, bininyagan pa rin ni Apostol na Paul. So again, pag sinabing household, hindi po nawawala ang posibilidad na yung kasama nila doon, sanggol na bata. Di ba? Kasi hindi naman specific na malaki na yung bata or sanggol, hindi specific. Pero ang sa atin doon, possibility. Kasi kahit pa sanggol yun, ikasali yun sa bininyagan, kasi ang bininyagan ni St. Paul, lahat ng kasangbahay, lahat. Even in 1 Corinthians 1:16, mga kapatid, kung titingnan natin ang 1 Corinthians 1:16, ganun din ang bininyagan ni St. Paul, no? At binautismuhan ko rin naman ang sangbahayan ni Estefanas. Maliban sa mga ito, di ko maalaman kung may nabautismuhan akong iba pa. Ano daw? Sangbahayan ni Estefanas, meaning household of Estefanas. Pamilya ni Estefanas ang binautismuhan ni St. Paul. Again, yung tendency na mayroong bata dyan, hindi nawawala. Kasi nga, kasangbahayan, household, or family ang binautismuhan ni St. Paul. Hindi sinabi na yung mama at papa lang, kundi buong pamilya ang binautismuhan. No? Posible na yung kasama ng mag-asawa, bata pa, sanggol, or first 1 year old, or 2 year old ba, 3, 4, 5, 6, mga bata pa rin, children pa rin yun, child. So kasali yun sa bininyagan ni St. Paul. Mahilig kasi itong mga protestante na saan nabasa bata, hindi na inuunawa ba? Pero kung sila naman tanungin mo, saan mo nabasa? Ay walang nabasang ganun. Ayon sa diwa. Malakas sila magganun na sagot ng ganun eh. Ayon sa diwa, ayon sa diwa. Hindi po sa kung ano ang realidad. Yan po ang realidad kung pag-aaralan natin ang context at yung mga terms ba, yung mga ginagamit. No? Well, mayroon naman talagang mababasa na litra po litra, mga kapatid, na pagbinyag, no, sa bata. Pero nangyari ito sa Old Testament. Ipinangaral ito ni St. Paul, no? In 1 Corinthians 10:1 and 2, St. Paul po ang nangaral nito, no? Ito po ang sabi ni St. Paul. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman na ang ating mga magulang ay nangapas sa ilalim ng alapaap, at ang lahat ng nagsitawid sa dagat, at lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. Ano daw? Lahat. Lahat ha? Lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. So lahat daw na inilabas ni Moises sa Ehipto ay nangabautismuhan, mga kapatid. No, take note niyo yan, yung lahat. Yung lahat na dyan, kasali bang bata? Kasali ba mga bata sa lahat na iyan? Ayon kay St. Paul, basta balikan natin ang panahon ni Moises kung kasali ba yung mga bata, no, na nabautismuhan. O tingnan natin kung sino ba yung mga kasama sa iniligtas ni Moises doon sa Ehipto na yung dumaan sa dagat na pula, no, from Ramesses. In Exodo 12:37, mga kapatid, sa New International Version, ito po ating mababasa. The Israelites journeyed from Ramesses to Sukkot. There were about 600,000 men on foot, besides women and children. Ano yung children? Kaganina, basahin natin ulit yung definition ng children. No? Basahin natin muli yung definition ng children, mga kapatid. No? Ano yung definition ng children? Kita natin uli. Ano yung definition ng children? Youngster, little one, boy, girl, baby, newborn. Yung isa. Ano yung ano ng isa?
unborn, infant, fetus, infant, a baby. So, yun po ang children na ayon po kay St. Paul, no, the Israelites journeyed from Ramesses to Sukkot. There were about 600,000 men on foot besides women and children. Ano yan sila? In 1 Corinthians 10:1 and 2, direkta natin sa 2, lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. So ang nangabautismuhan sa panahon ni Moises, kasali ang mga bata, children. Napakalinaw po yan mga kapatid, no? Na biblically speaking, kasali po talaga ang infant baptism sa ninanais ng Diyos na babautismuhan. Kasali po ang mga bata. Mga protestante lang po ang nagbawal niyan. Wala namang sinabi sa Bible na bawal bautismuhan ng mga bata. Wala namang ganun na aral. Wala namang restriction ng bautismo mga kapatid. Lahat nga di ba? Kung babalikan natin ang sinabi ni Panginoong Kristo, all, lahat, no? Sabi dito ni Panginoong Kristo, balikan natin mga kapatid. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Sino daw ang babaptizan? All nations. Sa Tagalog, kung Tagalogin natin, lahat ng mga tao, no? Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. May restriction ba? Wala Pero pagdating sa mga protestante, bawal na mga bata. Restricted na sa kanila. Wala namang restriction sa Bible Sila lang ang naglalagay niyan. Pangalawa, ano pa yung pangalawa niya? Dahil ang binabautismuhan daw, mga believer lang. So para sa kanila, ang mga bata, wala pang pananampalataya. No? Para sa kanila, ang mga bata, wala pang pananampalataya. Brother Angel, kung tatanungin kita, Brother Angel, makakapagpuri ka ba, Brother Angel, kung wala kang pananampalataya, Brother Angel? Hindi, bro. Hindi ka makakapagpuri kung wala kang pananampalataya, di ba? Yes, bro. Basahin At natin ang... yung sinabi mo kanina pala, wala namang sinabing na bininyagan ng buong sambayanan, pwera bata. Wala rin, Pwera kaya sanggol. naman Brother Angel, walang restriction. Wala sinabi si Jesus, bautismo nyo lahat sila, pwera Maliban sa sanggol. bata. walang restriction Pero sa mga sa mga protestante may restriction. Pero sila nagbibigay na restriction. Ngayon, Sablay. malinaw yan mga kapatid si Brother Angel, sinagot niya na hindi ka makakapagpuri kung wala kang pananampalataya. Kasi, di ba ang kanyang objection kaganina, ang binibinyagan yun lang mga may pananampalataya, mga believer. So therefore, hindi sila nagbibinyag ng mga bata kasi sa tingin nila ang mga bata walang pananampalataya. Pero may question to Brother Angel, kung makapagpupuri ba ang tao kung walang pananampalataya? Sabi ni Brother Angel, hindi pwede. Kasi kung wala kang pananampalataya, paano ka magpupuri? Question, ang bata ba marunong bang magpuri ang mga bata? Even yung mga sanggol? Basahin natin ang Bible. Si Panginoong Kristo mismo. In Matthew 21:16 at awit 8:1 at saka 2. Anong sabi ng banal na Biblia? At sinabi nila sa kanya, naririnig mo baga ang sinasabi ng mga itong mga bata mga sanggol, mga bata. At sinabi sa kanila ni Jesus, oo, kailanman bagay hindi niyo nabasa? Ang pinopoint dito ni Panginoong Kristo na nabasa yung awit ng Salmo. Mula sa bibig ng mga sanggol, ano daw? Bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo. Mga sumususo yung mga dumididi pa. Ay iyong nilubos ang pagpupuri. So yung mga sumususo pala, Brother Angel, at yung mga sanggol, nagpupuri na. So dahil nagpupuri sila, Brother Angel, matatawag ba nating may pananampalataya sila? Yung pala yung mga bata may baka hindi nabasa ni Pastor yan. Hindi na alam yan. Ang tawag sa theology yan, inner faith. Yan ang tawag niyan sa theology, inner faith. Diyos ang nagbigay niyan. Awit 8:1 tsaka 2. Basahin natin.
O Panginoon, aming Panginoon, pagkarilag ng iyong pangalan sa buong lupa na siyang naglagay ng inyong kaluwalhatian sa mga langit. Mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong itinatag ang kalakasan dahil sa iyong mga kaaway upang iyong patahimikin ang mga kaaway at ang manghihiganti. Diyos ang nagbigay niyan sa mga bata. Hindi lang sila katulad sa atin na fluent ng nakapagpupuri sa Diyos. Sorry na, timaan. Puri, ay tayo mga malalaki, fluent na tayo, ano na yung talagang, ano yan, yung express na-express na natin ang ating faith, ating pagpupuri. Ang mga bata, hindi nila ma-express yan, but they have faith. Ang tawag sa faith nila, inner faith. Diyos ang nagbigay noon. Kaya hindi mo pwedeng sabihin ng mga bata, walang pananampalataya, meron yan, Diyos ang nagbigay niyan. So dahil may pananampalataya sila, pwede na silang binyagan. Kasi yun ang kanyang yun ang kanyang objection eh. Hindi pwedeng binyagan ng mga bata kasi hindi sila believer, wala silang pananampalataya. Sabi nyo lang yun, hindi nyo lang alam ang Biblia. But according kay Panginoong Jesucristo, sinagot niya ang mga Hudyo, hindi nyo ba alam, hindi nyo ba nabasa sa Salmo na sa bibig ng mga sanggol at sa mga sumususo ay maluluwalhati o malulubos ang pagpupuri. Sipin nyo yan, malulubos. Perfect ang pagpupuri ng mga bata. Kung paano nangyari yan, hindi natin alam. Diyos lang ang may alam kung paano naging perfecto ang pagpupuri ng mga bata. But, ang Diyos ang nagbigay niyan. Ano ang tawag niyan? Inner faith. Diyos ang nagbigay niyan. Yun ang hindi nila alam mga kapatid. Kaya, tingin nila hindi pwedeng binyagan ng bata kasi wala pang pananampalataya. Wrong. Kasi according kay Brother Angel, yung tinanong ko siya, hindi ka pwedeng magpuri kung wala kang pananampalataya. Yung mga bata nagpupuri na sa Diyos. Therefore, mayroon silang pananampalataya. And therefore, pwede silang binyagan. Okay? Ang panghuli, wala daw wisik. Sinali pa niyang wisik. No? Talagang makapanguntra lang sa simbahan, mga kapatid. Well, sa hula pa lang ni Ezekiel, pinahiwatig na po yung pagwiwisik na iyan. No, letra por letra, Ezekiel 36, mga kapatid, verse 25. Basahin natin. Para saan pala yung wisik kung hindi gagamitin? Di ba? O, sabi dito, wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay. Nagwiwisik din pala ang Diyos. Nagwiwisik din pala ang Diyos. No? Sino yung wiwisikan niya? Kayo. Ibig sabihin, mga tao. No? Wiwisikan niya ng tubig na dalisay upang kayo luminis. So may pagwiwisik din pala. Ngayon, ginamit ba ni St. Paul yan? Sino bang gumamit niya sa New Testament? Tingnan natin St. Paul, Hebrew 10:22. Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budi at mahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. Ano ang pinanghuhugas sa ating katawan? Dalisay na tubig. Sa paanong paraan? Buhos ba? Hindi. Wisik eh. Wisik lang yan, pero nahugasan tayo. No, hindi man yan hugas na literal eh. Hugas na espiritual yan. Anong ginamit? Dalisay na tubig. Sa paanong pamamaraan? Wisik. So, saan yan ginawa? Of course, baptism. Kasi ritual yan eh. Para kaluminis sa iyong budhi. Kasi budhi ang ginamit ni St. Paul. Budhi, luminis kasi yung budhi. Winisikan ka ng dalisay na tubig. Yun ang sinasabi ni St. Peter kanina, na through repentance and baptism, the gift of Holy Spirit shall receive. Acts 2:39. Di ba? So, yun po mga kapatid, no? Ang atin pong pagbigay linaw doon sa pastor ng Baptist na ang kanilang debate ni Brother Jando, dapat root church umabot sa baptism, no? So, sana, no? May natutunan kayo sa gabing ito at nawa pag may mga protestante na tumulig sa inyo, ba't kayo nagpapabinyag ng bata? Gamitin niyo po yung mga talata na ito at yung argumento namin
Gamitin nyo po, aralin nyo para mapahiya po yung mga protestante na yan. Maraming salamat po at naway marami kayong natutunan sa topic ko na atin pong ibinahagi.